Hi mga ka-DDS at mga maangas kong kababayan. Ay, nako. Yun pa rin yung usap-usapan, yung sinabi na People's Initiative, mga kababayan kong maangas. Alam niyo po, nakakatuliling sa tenga sapagkat lahat na lang ng aking naririnig, puro tanong, sino daw? Sino daw ang nagmaniobra dito sa so-called People's Initiative? Sino daw? Alam niyo mga ka-DDS at mga maangas, no? Sinasabi nila lumabas daw, ilabas kung sino daw yung nagmaniobra nitong People's Initiative na kung saan ay nagpapaperma at allegedly mayroon pang bayad. At may mga pangako, no? Pag napanood yung video, pangako pa nila na pag pumirma ka, ay meron ka ng forever na ayuda, no? Which is kasinungalingan, misleading. Ngayon napapa-PI talaga ako mga kababayan ko dahil ito na nga, si Pulong Duterte na nga nagsabi kung sino 'yon. Ba't nyo pa hinahanap kung sino 'yon? Basahin natin. Basa. Sabi ni statement of Davao City 1st District Pulong Duterte, lagi nating iisipin ang Davao ay napakalaki, napakaluwag sa buong bansa ang Davao. Okay? Sabi niya, basa, this so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure napaubo ako nung nabasa ko to. Is nothing but pure PI. Is nothing but pure PI. Unang introduction pa lang, prangkado na kung ano yung ibig sabihin ni Pulong Duterte. This so-called People's Initiative, PI, for Charter Change is nothing but PI nyo. Ang sakit, no? Kung sino man yung pinagsabihan niya ng PI dito, the pure PI, not the People's Initiative, but the pure PI, kayo yun. Yung mga nandyan po, nandyan, babasahin natin kung sino mga yon. Mga ik-ik. Basa, I was informed that PBE Party List Representative Margarita Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Spearheading. Ang ibig sabihin nun, umaatake. No? Parang troops. Umatake talaga. Dahil walang sabi-sabi. Walang sabi-sabi, walang explanation, basta umatake na lang. Yan ang ibig sabihin ng spearheading. Parang troops, parang platoon. Umatake. Ayan. Basa ulit. I am against this People Initiative as this is not the people's voice, but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. Mga hindot sila. Perpetuate, ang ibig sabihin ng perpetuate, they are preparing sa plano nila na mag-take over. Yung plano nila na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya pala sa introduction pa lang, analysis lang mga kababayan, no? Opinion ko lang to ayon sa ating nababasa. Gusto ko lang bigyan ng commentaries. Kaya pala sabi ni Pulong sa kanyang introduction, sa kanyang sulat, o sa kanyang sinabi, nothing but pure PI. Kasi ba naman, they wanted to perpetuate themselves in power. Ano yung sabihin ng perpetuate again? Yung they are preparing themselves for power, para magkaroon ng kapangyarihan. Hindi man sila nag-i-explain, basta pasok lang ng pasok, attack ng attack. Alain nyo yan? Anong klaseng diskarte yan? Parang may dito, parang connecting the dot na naman to. Parang merong pakikipagsabuatan na naman sa kung anong klaseng grupo yan, no? And basa ulit. I also would like
to inform all the Dabaweños, most especially in my district, that the House leadership has taken out of 2 billion from your NEP budget for the district and left only measly 500 million for the Dabaweños this year. Akalain nyo, 2 billion ang inalis sa budget ng Davao. Grabe. Saan ilalagay yung 2 billion? Saan napunta yung 2 billion na yan? Na walang paliwanag at hindi alam ni Pulong Duterte kung bakit, saan. Basta kinuha lang o kinaltasan. Yun na lang ba ang kwento doon? Mga ik-ik sila, no? Talaga, kaya pala PI talaga sila. Kaya nasabi ni sa kanyang unang bungad pa lang, you are nothing but PI. Mga ik-ik kayo. Diba? Basa. To all congressmen ganging up on us. Pinagkaisaan. Okay? Do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga taga-Dabaweños na bumoto kay PBBM. Grabe, ano? Dito ba lang makikita nyo kung sino ba yon? Tanong lang tanong yung mga iba sa news, sa mga broadcast station, tanong sila ng tanong, sino ang nagmaniobra dito? Dito na nga, oh. To all congressmen ganging up on us. Sino-sino ang mga yon? May idea kayo? Ako may idea na ako. Hindi ko lang sasabihin. Kasi nakita kong paano sila mangharas. Paano sila mangharas ng tao, nakita ko sa hearing. Hindi ko na sasabihin yung pangalan nila. Pero, taong bayan, nakita nyo yung kanilang nakapangahas nilang ugali. Napakaharas nila. Yung ugali nila, sila yung busal ang bibig, binubusalan ng bibig mo. Ang sabi pa nila, sumagot ka, yes or no lang. Ang sabi pa, dakdak ka ng dakdak. Bilang Pilipino, nasasaktan ako dahil nirirespeto natin ang mga honorable ng ating bansa. Pero sa mga nakikita natin bilang mga ordinaryong Pilipino, ay isang pang-aapi, panggigipit. Kung yung sina Kairik, sina Dr. Badoy, at yung mga abogado ng SMNI, sina PRRD, sina BP, ay maapi-api nila, tayo pa kaya na ordinaryo na isang kahig to ka, nagtratrabaho lang? To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of biz because I will not starve to death. Buti pa si Pulong may prinsipyo. Hindi niya inisip yung sarili niya, inisip niya yung mga tao sa Davao, kaya pala mahal na mahal ng mga tao ang Duterte, kasi ganun sila ganun prinsipyo sila. Hindi sila yung taong, kapit-tuko sa kapangyarihan. Tignan nyo, basahin nyo. 2 billion. 2 billion. Pang-ahapi po yan, pang-bubuli. Harap-harapan po yan. Basa. I also heard from, balikan ko ulit yung sabi dito pala, yung dugtong nung sinabi ni Pulong. Ang kawawa is yung mga taga-Dabaweños na bumoto kay PBBM. Wala bang karapatan yung mga bumoto kay PBBM? Meron. We the people. Sa constitution natin, we the sovereign people. Tayong tao. We are the sovereign people. Nakalagay sa constitution natin, we the sovereign people of the Philippines. Sovereign here. Ang mga tao sa Pilipinas, pagkatapos aapihin nyo? Anong klase kayong nasa gobyerno? Anong klaseng servant kayo? Wala ba kayong servanthood attitude in your heart? Kahit kunting-kunti lang? Tao yan. Sa Davao. Bumuto rin sila. Bumuto rin sila yung mga tao sa taga-Davao. Nasaan ang puso ninyo? Dahil lang sa gusto nyo makamit ng kapangyarihan, ay kayang-kaya nyo ng mang-api at mang-bully sa mga tao. Habang binabasa ko to, nasasaktan ako dahil nakikita ko yung puso ni Pulong Duterte. Hindi ako, sabi niya, hindi ako. Wala, hindi ako maniklood sa iyo.
Ang niyala ko lang yung mga tao sa Davao. Of course, sa pang-araw-araw ba naman ng buhay sa isang lugar, katulad sa Davao na napakalaking lugar, kailangan nila yung budget. Saan napunta ang tanong, saan napunta yung 2 billion? Sinong kumuha? Saan napunta? Yan ang tanong ko rin. Nagtatanong din lang ako. Kasi sinabi ni Pulong, may 2 billion pa lang nawala. Saan napunta yung 2 billion? Sinong kumuha? Alangan namang nasa bulsa lang. Or nasa savings lang. Tanong ko lang yon. Okay, basa. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting project in my district. Ayan, kabulukan na naman. Kabulukan talaga. Sistema talaga ng ating bansa. Kaya hindi tayo umaangat. Napakaliwanag yan mga kababayan ko, mga maangas. Nakakagalit ng puso bilang isang Pilipino na nagmamahal ng ating bansa, na nakikita natin mata sa mata, utak sa utak, puso sa puso, amoy sa amoy, laway sa laway ang nangyayari sa ating bansa, no? Kalain mo yan? Kahit hindi ka taga Davao, hindi ka taga Luzon, basta may gagawing project para sa isang bayan sa Pilipinas, dapat matuwa tayo. Ano ba kayo? Ano ba naman? Dapat pagandahan, dapat yung mga pundo natin doon, ipasok lahat doon at para maging tatayo naman ang ating bansa, mga kayo. Nakakabuisit, di ba? Walang malasakit ang ating mga leader, mga servant sa ating bansa. Nasaan ang puso nyo kahit katiting lang? Mga sir, mga madam, basa, hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang piking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawin nyo. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang piking Panginoon. Bakit niya sinabing piking Panginoon? Kasi ang tunay na Panginoon, 10% lang ang kinukuha sa tao. Even though you are in the different kind of denomination, churches, or groups, ang kinukuha talaga dyan ay 10%. Ito daw sa Congress, ang kinukuha pa ang kinukuha pa ay 30%. Bakit? Ang tanong, bakit kinukuha pa ng 30%? Kayo nang bahalang mag-isip, nakakapagod mag-isip pag ganyan nakita natin, nakakabagbag damdamin, nakakasakit talaga bilang isang Pilipino. Nasaan ang lagi kong tanong ay bakit ganoon? Bakit ganoon ang sistema ng ating bansa? Imbis na tulungan ang ating kababayan. Anong nangyayari? Dinidiin pa natin ang ating mga kababayan para maging sukdulang mahirap. Paano na yung mga bata, yung mga lalaki pa, mga anak-anak nila? Wala ba kayong pakiramdam? Wala talaga. Kaya you are pure but PI. Tama si Pulong Duterte. You are pure. Pure na pure kayo na PI. Habang binabasa ko tong sabi ni Pulong Duterte, ay hindi na kailangang maging edukado para hindi mo maintindihan itong sinasabi ni Pulong. I have kept my silence all through this month since I do not want my constituent to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Nakita ko dito yung puso ni Pulong. Tumahimik siya ng mga ilang buwan. Siguro ito yung panahon na inaatake si Bibi Sara, si PRRD, ICC, SMNI. Ito yung panahon, ito yung buwan na nakalipas lang. September, October, November, December. Sabi niya, I don't want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Ngayon, yung hinahanap nyo, sinong nagmaniobra? Okay? Ito nga, nandito sila sa House of Representatives. Sino ang mga yon? Wala pa kayong idea?
Ang TNG nyo naman, pag hindi nyo pa alam ang ibig sabihin ni Pulong. Basa, last but not the least. To all the Bawiños, do not sell your soul for a mere 100 pesos or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress subordination, this is your choice. Sabi niya dito, if you want to follow the minions of the person, bataan nung tao, hindi niya sinabing persons, person, minions, marami sila, dreaming to be great. Capital letter pa. Dreaming to be great. Sino yung dreaming to be great? Na di umano, sino nagsasabi na gusto niyang maging presidente at inaway-away si BP? At anong sagot ni BP? In your dreams, don't be tambalus-lus. Hindi niyo pa rin makuha kung sino ang nagmaniobra doon? Sa inyong analysis, sa inyong opinion, wala kayo man lang opinion kung sino. Ang aking opinion, yun nga po eh. Isang tao nakalagay dito eh. Sino yun? Ba't pa kayo magtatanong? Eh, nandito na nga eh, sinabi ni Pulong eh. Hindi sinabi yung pangalan, pero kuhang-kuha natin, get na get natin. Hindi na kailangang maging degree holder para hindi natin maintindihan to. Kaya pala, you're nothing but pure PI. I'm sorry. I'm sorry to tell you this mga ik-ik dyan. You're nothing but pure PI. Kasi yun ang sinabi ni Pulong eh. Nabasa ko rin lang din. So yun ang aking analysis, ang aking commentaries dito sa sulat ni Pulong. Okay? Ito lang. Yan lang. Wala na. Grabe ano? Anong masasabi niyo mga kababayan ko, mga ka-DDS, mga kababayan ko maangas, mga troll, mga bashers? Anong masasabi niyo ngayon dito sa sulat ni Pulong Duterte? Issue-based lang tayo ayon sa sulat. Kung meron kayo ibabash niyo ako, hindi niyo ako kayang i-bash. I-troll niyo ako, hindi niyo kaya akong i-troll. May basihan ako yung nakasulat to. Akalain nyo, nagkaroon ng People's Initiative, wala man lang CONAS? Mga kababayan, nothing but pure PI. Alright mga kababayan ko, maraming salamat at sinamahan nyo ako dito sa ating commentaries ayon dito sa sulat ni Pulong Duterte. Maraming salamat at hanggang sa muli mga kababayan. Good night, good morning sa inyong lahat. Mabuhay.